Kuya, kita ka sa heels? Mas dako pa na sa imong tintin. Asa ta, sir? Koy. Ingon. Now on the Top Stories Philippines, transgender pinatayo ng 2 oras ang isang waiter dahil tinawag siyang sir sa isang restaurant. Viral ngayon sa social media ang isang member ng LGBTQ dahil sa umano'y pagpapatayo nito sa isang waiter ng 2 oras. Isang nagngalang John Calderon ang nagbahagi ng buong pangyayari sa pamamagitan ng isang Facebook post. Nangyari umano ito sa Ulis Ayala Center, Cebu. Ayon sa nasabing post, alas 6 ng hapon, July 21, 2024, nang mapansin niya ang isang waiter na nakatayo habang kausap ng isang customer na kinilala bilang si Jude Bacalso. Kasama ni Calderon noon ang kanyang ina at sila ay nagtataka dahil halos 2 oras nang nakatayo ang lalaking waiter. Nilapitan nila ito at magalang na tinanong ang customer na si Bacalso kung ano ang nangyari. Sinagot naman sila nito ng mga katagang, "Go ask him what happened." Matapos tanungin ng waiter, nalaman nila na ang punot dulo ng lahat ay ang pagtawag nito ng sir sa transgender na customer. "Natawag ko siya kasi ng sir," saad ng waiter. Matapos tanungin, dinala ni Caldero ng waiter sa staff room at doon na ito napaluha at dumanas ng panic attack. May ibang staff na ng Ulis ang nakialam at humingi ng dispensa kay Bacalso, ngunit hindi ito nagpatinag. Ayon pa kay Calderon, marami umanong tinanong ang nasabing customer para sa waiter na hindi nito masagot. Tila ang mga tanong ay may kinalaman umano sa maling pagtawag sa kasarian. Saad pa umano ng customer, "Well, you will be standing there until you can answer my question." Humingi naman ng tawad ang nasabing waiter maging ang mga kasamahan nito. Nataon naman na wala na ang manager ng Ulis at tila na banaag na ang pagkalungkot sa mga mata ng mga empleyado dahil sa pangyayari. Hindi na napigilan ni Calderon na maglabas ng saloobin sa ginawa ni Bacalso. Ayon sa kanya, wala itong karapatan na tratuhin ang sino man ng ganon. Mahirap man o mayaman ay may karapatan bilang tao. Let me ask you, kinsa ka nga magpabarog og tao just because of that mistake? Wala kay katungod mo treat og mga tao sama sa imong gibuhat sa server, nagipabarog mo at tubangan pa jud sa imo for 2 hours. Daghan tao nangagi sa Ulis Imagine Duol na sa entrance exit. Bisan kinsa pa na mapobre or madatu, wa kay katungod mo ingon ana kay tabora na. Ikaw mismo kahibaw ka o gasa ka gasugod, dili ta maghinilas. Wala lang jud ko naka-video kay focus ko sa server na gahilak. Nilinaw din ni Calderon na siya mismo ay parte ng LGBTQ, pero sa ginawa umano ni Bacalso ay hindi katanggap-tanggap at nakakahiya para sa buong LGBT community, na ang tanging advokasya ay ang pantay na karapatan. Also, you voicing for LGBTQ for that mere mistake sa server, is that how you want to influence? Part ko sa LGBT myself and you bring shame sa atong community na grabe ka nakayatak sa katungod sa tao. I am calling you out and you being held accountable sa imong actions. Bisagasa ta mag-abot diti ka atrasan, kalitraman kag kawala on where you were seated, you should be there to address that. Binasag naman ni Bacalso ang kanyang katahimikan sa hiwalay na Facebook post gamit ang sariling account. Pag-amin ni Bacalso, totoo umanong pinatayo niya ang waiter ng halos 2 oras dahil sa pagtawag sa kanya ng sir. Ganun pa man, hindi umano siya nag-demand na tumayo ang waiter. Nangyari lamang umano ito dahil naghihintay sila na ma-resolve ang issue kasama ang mga may-ari ng restaurant. Ayon pa sa kanya, maging ang kanyang mga students at pamangkin ay tinatawag siyang sir at uncle. Kaya naman baliwalaan niya sa kanya ang matawag sa maling kasarian dahil sanay na siya rito. Kung may pangyayari raw na magkaroon ng pagkakamali, ginagawa niya itong pagkakataon upang ma-educate ang lahat. My students call me sir, and my nephews and nieces call me uncle. So it is no skin off my nose, and it is funny to me that transphobes seem to think I am anguished by it. I am used to being misgendered, and if it is an honest mistake, I take that as an opportunity to educate, saad ni Bacalso. Kasunod nito, naglabas na rin ng pahayag ang Ulis Street of Asia. Humihingi ito ng paumanhin sa kanilang mga guests na nakasaksi sa pangyayari. Sinisigurado umano nila ang kapakanan na mabigyan ng tamang kaalaman ang kanilang mga empleyado para sa kabutihan ng karamihan. Nire-respeto rin ng Ulis ang lahat ng uri ng tao, kabilang na ang LGBT community. Sa kabilang banda, naninindigan din sila
na sila'y nanatiling nakasuporta sa kanilang mga empleyado. Layunin umano nila na magkaroon ng ligtas at marespetong kapaligiran para kanilang mga empleyado at customer. Asa ta, sir? Boy, ingon